thunder in motion, and I say, you've seen Jesus my Lord. Have you seen Jesus my Lord? He's here in you. Take a look, open your eyes, He'll show it to you. Ang ating babasahing scripture para sa ating quiet time sa umagang ito ay magmumula sa Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 10 na nagsasabing, Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwenta sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Him, and He will make your paths straight. Actually, it's mahirap to in a sense na, alam mo yun, bilang tao kasi gusto mo nakikita yung end result palagi. And pagka blind obedience kasi medyo, alam mo yun, may malaki ang resistance natin sa blind obedience. Pero sinasabi nga rito na hindi natin alam ang plano ng Diyos. So, kailangan lang natin magtiwala. And also, minsan gagawa tayo ng plans, pero alam mo yun, hindi na ayon dun sa plano niya. So, we just need to submit to Him kung ano yung plano niya. And then surrender everything to Him. Okay? Bro, bagong taon na. Ako ang sarap isipin. Yung unang sa version ko sa Contemporary Bible, parang relationship ng father and son. Sabi doon, my son and my child. Diba, sa umpisa, yung parang kinakausap ka, anak, Russell. Yung parang ito yung gagawin mo para hindi ka masalaula. Kumbaga, binigyan ka niya ng guide. Kumbaga, kinakausap ka niya. Kinakausap ako ng Diyos na ito dapat ang yung way na tatahakin mo. Magtiwala ka sa way na to kasi yan po yung patutunguhan mo na maganda. Minsan kasi ako personally may mga nagpe-pray kami ngayon na ano naman kami, resolve naman kami. Kung hindi allow ni God, okay lang. Maybe next year, talagang hindi type ngayon. Pero okay lang. Maras. Sabi ko, God, ready naman kami kung ano yung plan niya. Pero itong apat na December ang pagkatapusan pala ng year, diba? Hanggang na-challenge ka agad kami nung opening ng year. Nagkasakit yung mga family ko. Yung struggle, parang tihira talaga. Parang naisip ko yung sinabi ni Mike na minsan parang yung output ng yung ginagawa mo, parang yung expectation mo, nandun yung maganda dapat. Kasi fighting ka naman sa relationship mo kay God. So, dapat mayroon kang tabang yung reward na iniisip mo. Pero hindi pa rin siya. Minsan iniisip ko, ano bang tinuturo ni God na sa akin na hindi ko mag-gets. Tama yung sinabi ni Russell. Sa Manalo, bro? yung di ba yung masarap pakinggan na anak, tawagin ko na anak ko, parang sinasabi niya, parang kiniklaim niya na anak ka niya. Parang
ba, may mga anak tayo, di ba? Pagka gusto natin mapaputi yung mga anak natin, lahat yun nilalatag natin. Pero minsan yung mga reaksyon ng anak natin, parang alam ko na yun, parang gano'n. Tapos may mga sinasabi pa, ulit-ulit na lang yan eh, parang gano'n. Parang paulit-ulit na sinasabi mo, pero hindi pa rin sinusunod. Eh, parang nare-remind din ako na gano'n din si God. Marami siyang mga sinasabi sa akin, marami siyang mga tinuturo sa akin. Pero minsan, parang parang sinasabi ko na narinig ko na yan, alam ko na yan. Pero nakita ko lang na ito isang reminder sa akin na kung susundin mo yung sinasabi ko, mapapabuti ka. Parang yun yung sinasabi ni God. Ang worst thing lang kasi meron ako mga choices, meron ako mga bagay na gusto gawin na taliwas sa gusto at nais ni God. So yun yung mga bagay na kailangan maganda yung scripture, no? Parang na-remind ako na ito lagi ulit-ulit na sinasabi ni God sa akin. Na ganun din yung, di ba, parang minsan tayo ulit-ulit na sinasabi natin sa anak natin pero hindi pa rin tayo sinusunod. Parang reflection sa akin na ulit-ulit na sinasabi ni God pero minsan iba pa rin yung choice na ginagawa ko. Yung tayo kanahan ng God, nabigyan tayo ng anak. Kasi tayo may mga anak din. Hindi natin. So naano ko lang rito yung na-research natin sa history ng pananalig at patapatulog ng katalikuran. Pintas sa ilay at itanim sa isipan. Ibig sabihin pag sinabi pintas talagang pag-ahagos huwag mong tatanggalin. Saka sinabi pa ni God yung itanim sa isipan. So yun yan talagang quiet time natin is 2024. 2023 ang dami ng mga minister. So yun nakaka-ano lang, and yun naman uli nga kasi yung nakarang talagang hindi ako naka-quiet time. Ang hirap pala hindi ka maka-quiet time ng mga isang buwan. Ang hirap, parang nananalig lang ako sa pray lang pero quiet time wala pa. Ang layo. So ayun, parang nabalik uli ako na huwag kakalimutan yung huwag ilimutin ang utos nila. Reminder din sa akin itong scripture na to. Magandang panimula ito sa bagong taon, bro, kasi dahil yung hindi ko alam kung anong mangyari sa 2024. Hindi ko alam kung ano yung mangyari bukas, but itong scripture nagbigay ng encouragement sa akin kung paano ko magtiwala sa Panginoon at sa salita niya. So dun sa Proverbs, dun sa binasa natin, ang dami kong nakuha yung reminder na keep it in your heart, tapos it will prolong your life in many years, sabi niya, bring peace and prosperity. Yun yung nilongin ng maraming tao kasi di ba maasa sila dun sa mga traditions dun sa New Year, mga ganun. Pero ito yung sa mismong sa Bible na mismo nagsabi. Tapos yung you will win favor. Tapos next is yung you have good name in the sight of man and God, sabi niya. And then sa verses nakita ko rin, it will direct your path. Tapos bring health to your body, it nourishes your bones, sabi niya, and your barns will filled with overflowing. So ang ganda ng promises ng mga salita ni God. Kung talaga lang na kailangan lang sa buhay magtiwala sa Kanya. Nag-remind sa akin siya dahil yun na nga yung wala nang iba, wala naman ka namang iba talaga na pagtitiwalaan sa buhay, especially yung posibleng mangyari bukas sa mga sunod na araw. So hindi natin dala yung panahon, kundi yung lang, siguro kung yung fully trust lang kay God, yung worries hindi mo na masyadong maiisip. Kasi ito na yun ito na yung pangako niya di ba? Sa isang chapter in a few verses, ang dami ng pangako na binigay ni God sa